Alam mo ba kapatid, na merong mga bagay na unang napapansin ng isang lalaki sa babaeng gusto niya. Well, in this video, pag-uusapan natin yung mga yan. Malamang sa malamang, yung iba alam mo na. Pero kung interesado ang malaman kung ano-ano pa yung mga posibleng hindi mo alam na unang napapansin ng lalaki sa babae, para kapatid, pag-uusapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na ng best version ng sarili mo at maibigay mo yung best mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload ko natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay na akala mo hindi nakapansin ng mga kalalakihan sa mga kababayan pero yan pala yung una na napapansin ay yung attitude. Tama po yung narinig nyo. Yung attitude, yung pakikitungo nyo sa iba, pakikitungo nyo sa mga tao sa paligid nyo, yung pakikitungo mo rin syempre sa sarili. Kung paano mo dalitin yung sarili mo, kung paano mo ipresenta yung sarili mo. Diba? Diyan ma-determine ng isang lalaki kung worthy ka ba na i-pursue, worthy ka ba na piliin, worthy ka ba na hanapin, worthy ka ba na habulin, at worthy ka ba na gustuhin. Diba? Now, kung isa ka sa mga tao na may maayos na attitude dahil napalaki ka ng pamilya mo ng maayos, then garantisado na maraming magkakagusto sa'yo. At yung magkakagusto sa'yo ay yung may kaparehas ng mindset na meron ka. Kunyari, maayos na napalaki ng pamilya mo at maganda yung goal na sinet mo para sa sarili mo. Mga taong darating sa buhay mo mag-aalay din sa goal na sinet mo para sa sarili para mas madali mong ma-achieve yun. Ganon ka-effective yung attraction mo sa mga tao sa paligid mo. Garantisadong makakapansin sa pag-uugali o sa attitude mo na meron ka. Kaya kung may maayos ka na attitude, kaya dyan sana yung mga tao sa paligid mo, maayos din ang pakikitungo. Seryo. Okay? Isip tayo sa ikalawa. Which is, kung paano ka manamit. Isa sa mga bagay na alam niyo naman siguro na napapansin ng mga kalalakihan ay yung pananamit niyo mga kababayan. At kung komportable ka sa pananamit na nakikita yung some skin sa katawan mo, then okay lang yun. Hindi ka komportable, di ba? Yan yung nagiging attractive para sa mga ibang kalalakihan. At meron din mga kalalakihan, syempre, hindi ganyan na-attract sa mga pananamit na ganyan. Pero, show yourself. Dahil pakita mo kung anong gusto mo. At hindi, walang makakapigil sa kung anong gusto mong suotin, kung saan ka mas komportable suotin, di ba? It doesn't matter as long as komportable ka, as long as confident ka na gawin o suotin yung mga bagay na gusto mong suotin, di ba? Pakita yung tong ikaw. Diba? Pero, ito yung kapatid yun, unang napapansin sa lalaki. Now, kung kabilang yung lalaki sa mga lalaki na nagkakagusto sa pananamit mo, malamang sa malamang, di ba? Mas ma-attract sila sa iyo kumpara sa ibang mga kababaihan. Again, no discrimination sa kung anong gusto mong gawin sa damit mo, paano ka manamit. Just be who you are. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is yung amoy mo. Siyempre, napakaganda mo manamit. Napakaayos ng attitude mo kasi yung amoy mo, foul, di ba? Negative na agad yun. Yan yung ikatlong bagay na napapansin ng mga kalalakihan sa mga kababaihan, di ba? Kaya maraming nakikita kang commercial ng pabango. Maraming advertisement yung fragrance kasi nga, yan talaga yung nagpapatigil sa utak ng mga tao na mapansin yung isang tao. Di ba? Kasi nga, kahit ikaw dumaan yung isang lalaki na sobrang bango sa harapan mo, kahit hindi siya pagwapuhan, mapapatingin ka, mapapalingin ka. Kasi gustuhan mo yung amoy niya, di ba? Even sa mga kalalaki niya, kapag dumaan yung mga babae na sobrang bango, di ba? O nagustuhan nila yung amoy, mapapatingin talaga sila, mapapalingon talaga sila. At yun kapatid, yung ikatlong bagay na napapansin ng isang lalaki sa isang babae. At ang ikaapat, syempre, yung smile mo, yung ngiti mo, kapatid. Well, hindi ko naman sinasabi na mag-smile ka kung hindi ka komportable, ha? Kundi, yan lang kapatid, yung unang napapansin ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Yung gano'n sila kaganda ng mga, di ba? So, yun yung magpapabigay ng mood sa mukha mo, di ba? Kung napakaganda mo, tas puro simangot lang, di ba? Magugustuhan ka ba ng mga tao sa paligid mo? Siyempre hindi, di ba? Magkakagusto sa'yo yung mga parehas mo ng makasimangot sa buhay. Diba? Kaya naman kung isa ka sa mga taong palante, jolly, masiyahin, yan yung unang napapansin ng mga kalalakihan sa mga babae. Okay? Kasi tayo sa ikalima, which is yung mga mata mo. Tama po yung narinig mo. Yung mga mata mo, pag gumiti ka, ano yung sumasabay sa pagngiti mo?
Yung eyes mo, di ba? Nakikita kasi ng mga tao na masaya ka kapag nakangiti ka, tapos nakangiti na yung mga mata mo. Wala naman sigurong tao na pag nakangiti, tapos yung mata malungkot. Yun lang ganun. Kasi yan na rin makikita yung expression mo sa buhay, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung totoong tumatakbo sa isipan mo, at totoong nafe-feel mo sa buhay, di ba? Kaya nga may makanta na sa mata, makikita ang damdamin. Di ba? Kasi nga, yan yung unang papansin ng isang tao kapag gusto niyang malaman kung ano yung nararamdaman mo by looking in his eyes or in your eyes. Di ba? Yan yung ikalimang bagay. At ang ika-anim, yung confidence mo. Diba? Yung tiwala mo sa sarili mo, yung pagtingin mo sa sarili mo, yung paano mo dalhin yung sarili mo sa harapan ng ibang tao. Paano mo i-express yung ikaw, di ba? The more kang confident sa sarili mo, the more kang mas attractive sa mga tao, the more mong may-express yung sarili mo sa iba, the more kang mas kapansin-pansin sa mata nila. Yan yung ika-anim na bagay. At ang ikapito, yung personality mo. Siyempre, Dory naman siguro mapapansin mo sa isang tao paano siya umakto sa iba, di ba? Yung personalidad niya. Siyempre, ganun din sa mga kalalakihan. Yan yung mga unang bagay na napapansin niya. At ang ikawalo, yung kuko mo. Yun kasi yung define din kasi kapatid ng kalinisan ng isang tao. Yung kuko nila. Kung madumi yung kuko mo palagi, siyempre, yung isipin ng mga tao na kapaligid sa iyo na nakakita dyan sa kuko mo, hindi ka malinis sa sarili. Hindi ka malinis sa paligid. At once na ma-determine nila na ganyan nga, malamang sa malamang kapatid, hindi ka nila magustuhan. Kasi alam mo naman yung mga tao, masyadong negative pagka nakakita ng negative. Kaya naman, proceed tayo sa ikasyam. Which is, yung buhok mo. Kung gaano kaganda yung buhok mo. Kaya nga, tuwing magpapasko, napakaraming nagpapaganda ng buhok. Diba? Kasi talaga namang buong sa may pera, nakakatingin sa mga tao, diba? Kasi alam nila na kapag nagpaganda sila ng hair, yan yung unang makapansin ng mga kalalakihan sa mga kanila, diba? Mas na-enhance yung beauty nila. Mas na-enhance yung mukha nila, diba? Mas nagiging kapansin-pansin ka attract. Yan kapatid yung ikasyam. Kapag ikasampu, yung legs nyo. Aminin man namin sa hindi, siyempre napapansin namin yung legs nyo. Kaya nga may mga babae na napaka-sensitive kapag nakikita nila na parang medyo maugat na yung legs nila, hindi na sila nag-short shorts o hindi na sila nagpapalda ng maikli kasi ayaw nilang mapansin na umapuna ng iba na meron na silang imperfection sa legs. Kasi nga naman, kapansin-pansin naman talaga sa mga mata ng kalalakihan yung babae na may magandang legs, may makinis na legs, diba? Yan kapatid, yung 10 bagay na unang napapansin ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Kaya naman, kung nagustuhan niyo itong video na ginawa ko ngayon, please help me share this to your loved ones para malaman din nila kung ano yung unang napapansin ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa ilaharap. Lahat mga maging viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palike na opportunity sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging panonood at suporta. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. God bless you and always protect you. Peace.